May nasaksihan ka bang vote buying? Ano ang mga pwedeng gawin? May mapaparusahan ba? Talakayin natin yan kasama si COMELEC Commissioner Ernesto Macedo Jr. ng Committee on Contrabigay. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Good morning, Rafi. Good morning sa lahat ng ating tagapanood. Commissioner, gaano na ba katalamak yung vote buying at selling ngayon pong election 2025? I can share with you that as of start of office hours today, 271 na ho ang total reports na natanggap ng aming committee. And out of these 271 reports, ang constituting vote buying or vote selling ay 169. At nandyan rin naman ho ang bagong focus na aming committee for these elections, yung abuse of state resources. At umaabot ng 80 ho ang natanggap naming mga reports. Ngayon, if you're asking kung gaano katalamak, just by comparison, and you make your analysis on this, nung 2022 national and local elections, ang total reports na natanggap ng COMELEC ay 1,226. And ngayon ho, with 12 days remaining, 271 ang aming natatanggap. So it's either mas bumaba yung incidents or depending on what happens when we reach election day, baka tumataas din naman po ang pagre-report ng mga tao. Tumataas yung pag-report ng tao pag malapit na po ba yung election or may bagong paraan para maitago itong vote buying at vote selling? Well, you can think of it as people having a higher awareness because alam nyo, even when it comes to media presence, by thousands in percentage points ang naging dami ng coverage natin, whether it's online or traditional media. Pero ano rin yan kasi isa sa mga dahilan kung bakit laging nandyan ang vote buying, aside from societal or cultural backdrops or concerns. Masasabi ko kasi dati, medyo mahina ang enforcement ng election law. Kumbaga tanggap na ng mga nakapwesto na unahin namin yung trabaho namin na bilangin ang boto, o siguruhin na tama yung audit afterwards. Lahat po kasi ng mga nangyayari ng mga ito, this is beyond the ballot. So sinusubukan naman namin ngayon with this in bank and since 3 years ago, sabi namin, hindi na ho pwede yung ganitong pamamaraan dahil nakakasalaula ho ito sa tiwala ng tao sa proseso. In short, wala po kasing nasasampulan. Sabi ng isa sa mga election partner natin na Lente, ilan daw sa kanilang nakakausap, tinatangkilik yung vote buying bilang paraan ng pagbawi sa mga politikong nangurakot sa kanila. Reaksyon niyo po dyan? At totoo yan, pero kailangan ho natin i-disabuse ang isip ng ating mga mamamayan kasi yung iba kasi iniisip nila na kailangan nila pasalamatan yung pinanggagalingan ng kung anong abuso. Ito nga yung sinatawag na abuse of state resources. Kunyari, number one na nagawain sa ganyan ay yung ayuda. Bakit ka dapat magpasalamat doon sa tao na ang binibigay naman sa iyo ay yung halaga naman na naaayon sa iyo, na siya naman polisiya ng gobyerno. Diba? So it's a mindset that we have to change and it starts at least sa amin na dapat i-improve din paigtingin yung aming organization, ng aming monitoring capacity. Dahil study upon study naman will show na kapag mas epektibo ang inyong election management body, mas nagtitiwala din ng taong bayan sa proseso. At sa ganun, hindi na lang sila basta-basta magbebenta ng boto or matatakot sila na mahuhuli kung sakasakali. Sana nga dumating yung punto talaga mag-mature na yung ating mga botante. May napaparusahan po ba dahil sa vote buying o vote selling? Pagdating ho sa election offense, dalawang ho yan kasi may criminal penalty at meron din ho yung tinatawag na administrative, which is actually worse if from a candidate's viewpoint. Dahil pag ikaw ay sinampahan ng offense, ipoprosecute ka pa, magda-drag on yan. Alam mo naman yung history ng ating criminal justice system dito, medyo matagal, Justice is slow, sabi nga po nila. Pero pagdating sa disqualification, hindi ka pa man napoproklama, maaring hindi ka na makakaupo. Or kung nakaupo ka man, pwede ka pang matanggal by disqualification. I think that is more of a leverage or a deterrent against our candidates. At pinatunayan na ho yan, kung tinatanong nyo kung ito ba ay puro show cause lang, noong 2023, napakarami hong hindi pinaupo na nanalo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho sila nakakaupo dahil ho sa kaso laban sa kanila. And just yesterday, I believe,
the First Division came down with a decision disqualifying a candidate for a congressional office to show our good faith in this regard. Okay. Para maging aware po yung ating mga kababayan, paano ba mabilis na matutukoy kung may ASR o abuse of state resources yung isa pong kandidato? Saan ba mas talamak yung ASR? Sa national po o local level? Pareho yan pero karamihan ng ating reports talaga, like ang napadalhan natin ng show cause, isang national candidate lamang, isang party list, the rest are all local positions. If you want, I will share also with you kung mas talamak ang top 5 reported regions, Region 4A, Region 3, NCR, Region 4B at Region 5. And by provinces, ang number 1 ay ang Laguna. Marikina City is number 2, Rizal Province is number 3, Oriental Mindoro, tapos Bulacan. Yan ang aming top 5 na natatanggapan ng reports. Finally po, ngayong election 2025, ano ang pwedeng maging ambag po ng botante para hindi na lumaganap pa yung bigayan at mabisto na yung pang-aabuso nilang kandidato sa state resources? Siguro dapat alalahanin ng ating mga botante ang dangal at ang kahalagahan ng kanilang boto. This is the only way by which they can contribute to governance and the running of their nation. It's part of nation. So kayo po ay binibenta po ninyo, naisip po ninyo, nakarapatan po ninyong ibenta ang inyong boto. Parang isinanla nyo na rin ang inyong kinabukasan at sinabing, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin kapag kayo nakapwesto. Kalimutan nyo na ako dahil ako'y nakatanggap na ng binigay nyo sa akin. Dapat po hindi ganon. Dapat po, the essence of democratic decision making is one man, one vote. It is the only time that we are truly equal. Kaya sana ho, hayaan ho natin that the scale remains balanced. Ika nga, deserve natin yung ating mga ibinobotong mga kandidato. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. COMELEC Committee on Contra Bigay, Chairperson Ernesto Maceda Jr. Webes latest na mga mare at pare, mapapanood na natin soon ang Encantadia Chronicles Sangre. Kaya, i-review natin ang ilan sa mga iconic character. Natatandaan niyo pa ba ang Bathala at Bathaluman sa mundo ng Encantadia na sina Emre, Ether, Arde, Keros at Halia? At ang latest addition sa kanila, si Bathalumang Cassiopeia, ang dating si Mata o Diwata, kikilalanin na bilang Goddess of Love at Protection. Mula sa kanyang purple ensemble noon, blue, gold at gemstones na ngayon ang costume ng unang reyna ng Lireo. Chika ni Solen Yusaf, close to her heart daw talaga si Cassiopeia, kaya happy siya sa pag-reprise ng role. Pangako niya sa Encantadex, the wait is gonna be worth it. Yung first day medyo kinakabahan ako. But then nung pumasok ako sa set, tapos nung sinuot ko yung Cassiopeia na outfit, sabi ko, oh my gosh, parang naging natural lang. I love Cassiopeia so much. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang dalagita ang natagpuang patay sa Nabunturan, Davao de Oro. Sara, bakit nagkaganon yung biktima? Rafi, ginilitan daw ang biktima ng live-in partner ng kanyang tiyahin. Babala, sensitibo po ang mga larawan na inyong mapapanood. Isang kaanak ang nakakita sa patay na dalagita sa kanilang bahay. Naaresto naman sa follow-up operation ang suspect. Sinampahan na rin siya ng reklamo at ngayon wala pang pahayag. Isinasa ilalim naman sa autopsy ang bangkay ng biktima. Sinusubukan din kunan ng pahayag ang kanyang tiyahin at mga magulang. Sa Kawayan Negros Occidental, patay ang isang lalaking nag-amok daw. Base sa investigasyon, nagpaputok umano ng baril ang lalaki sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng pista sa Barangay Inayawan. Tinamaan daw ng bala mula sa kanyang baril ang isang babae. Naagaw ng rumespondeng barangay tanod ang baril at saka binaril ng ilang beses ang lalaki. Agad siyang namatay dahil sa tama ng mga bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hinahanap pa ang tanod na nakatakas matapos ang krimen. Halos 5,000 trabaho abroad ang naghihintay sa mga job seekers sa isang Labor Day job fair ng gobyerno.
Detalye tayo sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP. At Rafi, mga kapuso, para hindi mabiktima ng human trafficking at illegal recruitment, yung mga nag-a-apply na yan sa halos 5,000 trabahong nabanggit mo, nagkaroon muna ng seminar at training ang Department of Migrant Workers Anti-Human Trafficking Team. Nagkaroon sila ng seminar sa mga aplikante para hindi nga po mabiktima ng illegal recruiter, gaya po ng mga dinadalang Pilipino sa Cambodia at Myanmar. At ang mga trabahong yan, para maging matiwasay ang kanilang pag-a-apply, ay narito nga po ngayon sa isang mall sa Quezon City. At ang ibang bansa o iba't ibang bansa na may kinalaman sa mangangailangan ng mga trabaho ay may kinalaman sa healthcare gaya ng caregivers at nurses, skilled workers gaya ng welders at tourism at hospitality sector, gaya ng mga hotel staff, cruise staff at iba pa ang pwedeng applyan sa Labor Day Jobs Fair na inorganisa nga ng Department of Migrant Workers ngayong araw ng manggagawa. Rafi, aabot sa halos 5,000 aktibong job orders ang pwedeng applyan mula sa 11 DMW accredited recruitment agencies na kalahok sa Jobs Fair na ito na may temang manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Ang mga trabaho ay mula sa mga bansang Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Japan, Taiwan, Macau, Brunei, Darussalam. Meron din po sa US, Croatia, Germany, Lithuania, United Kingdom, British Virgin Islands, Maldives at Antigua. Sa mga DMW accredited agencies, 8 po ang land-based at 3 ang sea-based. Naka-pre-register ang mga lumahok, Rafi, sa Labor Day Jobs Fair ng DMW at ang pila ay halos mapalibutan na ang isang bahagi ng palapag ng venue ng isang mall ng ito sa Quezon City. Pero bago nga nagkumpisa ang job fair, ay nagdaos muna ng Pre-Employment Orientation Seminar o PEOS, ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Ito ay para matiyak na hindi sila mabibiktima ng human trafficking na talaga pong problema hanggang sa mga araw na ito. At para sa mga hindi aabot sa jobs fair, pwede pong mag-apply sa website ng DMW at tanging doon lang po pwedeng mag-check ng mga jobs fair o job orders na accredited o yung active na tinatawag. Makikita nyo po yan sa website kung yung recruitment agency ay pwedeng applyan at lihitimo. At ang good news, para naman po dun sa mga naghahanap ng trabaho na government to government at walang placement agency, meron pong mga nilulutong government to government track ang DMW sa bansang Croatia at Albania. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Ngayong pong araw, May 1, tinarget ng pamahalaan na masimulang makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas. At kaugnay po niyan ay kausapin natin sa Department of Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, ano ho ang update? Meron na ho ba tayong mabibiling 20 pesos na bigas sa Visayas ngayong pong araw? Batay po yan sa exemption na ibinigay po sa inyo ng COMELEC. Tama yan, Connie. Magsisimula ngayong araw yung official launch nitong ating 20 pesos na bigas. Bagamat sa ngayon ay D8 muna yung mamamahalan ng pagbebenta through our Kadiwa Center. Sabang inaantay natin yung clarification. Nag-forward ang DA ng official ulit na sulat sa COMELEC kahapon para humingi ng clarification. Dahil nga mayroong prohibition sa ayuda nitong 10 days prior to the election. Opo, nakausap po namin si COMELEC Commissioner Garcia at ang sabi nga po niya ay kailangan pang humingi ng permiso separately ang mga LGU sa kanila. So yun din po ba yung clarificatory na hinihingi niyo po sa kanila? Isa yon at pangalawa rin, yun nga yung sa prohibition ngayong May 2 hanggang May 12. I see. Pero magbibenta na ho through Kadiwa? Yun ay matutuloy ngayong araw. Opo. At di nga lang, wala pa yung LG. Opo, yun nga po. At tuloy ba tayo dito naman sa Kadiwa stores sa pagbibenta ng mga bigas bukas naman? May 2. Connie, hanggat walang clarification mula sa COMELEC ay na rin tatalima tayo sa makautusan ng COMELEC. At pag sinabi nila na kailangan talaga after the election, so mangyari nito after election na talaga. Alright. Bakit nga po ba sa ganitong panahon daw kasi, na Mayo na may eleksyon pa, plano po ninyo na magbenta nitong 20 pesos na bigas sa Visayas? Actually, Connie, matagal na naman natin sinimulan yung mga ganitong klaseng programa, yung ating P29, yung ating Rice for All. At unti-unti, yan ay pinapalawak natin yung mga ganitong programa
At matandaan din natin, nagkaroon tayo ng Food Security Emergency Declaration dahil dun sa napakaraming stock ng NFA. At ngayon ay patuloy na dumadami, nasa 370,000 metric tons. Kaya ang ating decision ay base dito sa mga pangyari nito. At wala namang politikang halo. I see. All right. Pero magkano po yung isusubsidiya o gagastusin po ng pamahalaan para dito sa 20 pesos na bigas program? Ibebenta ito ng NFA sa FCI sa 33 pesos at ibebenta nga ng FCI at ng LGU sa 20 pesos. So paghahatian ng FCI at saka ng LGU, yung 13 peso difference per kilo, so tag 650 sila. So ngayon merong 4.5 billion na pondo na yung FCI gagamitin dito sa subsidiya, plus yung 500 million gagamitin naman niya para doon sa kanyang packaging, sa logistics at distribution. So, plus yung kalahati ng LGUs. So, mga 4.5 billion sila. I see. Pero sabi nga ho, anong ilan sa mga nasa Kamara, bakit hindi na lang gawin na parte ho ng ayuda para sa mga magsasaka yung pondo kaya? O kaya gawing talagang bigas na lang ang pamigay bilang ayuda? May mga prohibitions, limitations tayo under sa rice tarification law na dapat natin sundin, Connie. At ngayon kasi talaga marami stocks yung NFA at patuloy yung ating panawagan yan na payagan na yung NFA na makapag-distribute sa ating mga pamilihan directly. Sa provision kasi ng RTL, bawal yan ngayon. So, ang talagang concern ng DA, yung maraming stock ng NFA, kasi kailangan natin mamili ng palay sa mga magsasaka. But at the same time, kailangan din natin continuously i-dispose yan. Ngayon, limited yung capacity ng NFA at DA to dispose. Opo. Pero naayos na ba yung sistema sa NFA para po makapag-bumili ulit? Ano? Dahil initially, kaya naman natanggal sa kanila dahil may anomalya ho. Ngayon naman ay naayos na lahat yung mga sistema sa NFA. Yung ating NFA Council ay naglabas na ng mga resolutions para lalong patatagin itong ating procurement and disposal system. So naayos na naman yun lang. Alright. At again, muling panawagan po ninyo. So paglilinaw, meron tayo mabibili sa Visayas pero sa Kadiwa Center ng 20 pesos po ngayong araw na ito. Yes, so mag-start yan sa Cebu City ngayong araw at ilo-launch officially. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Bilang bahagi ng mga paghahanda para sa pinakamalawak na coverage sa Election 2025, ikinasa ng GMA Network ang U-Scoop Plus Bootcamp. Mahigit 100 estudyante mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo ang lumahok sa training. Kabilang dyan ang mga dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Tutulong sila sa Digital Action Center na magiging sentro ng digital operations ng GMA Integrated News sa Eleksyon 2025. Sila rin ang magmamonitor ng online content at magsisiguro na tama ang makukuhang impormasyon online. Kasabay nito ay tinuruan na rin sila ng GMA Integrated News Social Media Team kung paano maghanap ng balita, mag-fact check at paano ito may babahagi sa taong bayan. Ilang GMA Integrated News reporters ang nagkwento ng kanilang karanasan sa trabaho kabilang po riyan ang inyong lingkod. Ayon kay GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, hindi magiging madali ang trabaho ng student volunteers dahil kinabukasan ng bayan ang nakataya. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo, ang nakataya dito. Binigyang pagkilala sa Komisyon sa Wikang Filipino Gabi ng Parangal 2025 ang mga natatanging personalidad sa larangan ng panitikan. Nakatanggap ng gawad-dangal ng panitikan sina Luna Sikat Cleto, Agustin Pagusara Jr. at ang batikang direktor at manunulat na si Rodolfo Jun Lana Jr. Binigyang parangal din ang mga nanalong Makata ng taon. Unang gantimpala rito si Michael Gallego para sa Aral Mula kay Aran.
Kinilala rin ang mga nagwagi sa mga kompetisyon na pagsulat ng dulang tandem at pagsulat ng dramatikong monologo. Gayon din ang mga nanalo sa patimpalak online na pagsulat ng mga katutubong tula gaya ng Dalit, Jonah, at Tanaga. Sa unang pagkakataon, nagdaos din ang patimpalak na tulang senyas gamit ang Filipino Sign Language. Nakamit ni Nathaniel Macariola ang unang gantimpala sa kategoryang ito. Ito ang GMA Regional TV News. 4 na magkakaanak sa Davao City ang nakagat ng aso na kalaunay nagpositibo sa rabies. Agad naman daw nakapagpabakuna kontra rabies ang mga biktima kahit wala pa ang resulta ng pagsusuri sa hayop. Nagpatupad din ng pagpapabakuna sa mga aso sa lugar ang Veterinarian's Office ng Luzon. Paalala ng mga otoridad, magpakonsulta agad sa mga Animal Bite Treatment Center kapag nakagat ng aso kahit nabakunado ito. Huwag din daw maging kampante kahit sariling alaga ang nakakagat dahil posibleng nahawa pa rin ito sa ibang hayop. Bukod po dito sa Maynila, nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa sa General Santos City. Sa General Santos City, nasa 100 fish worker din ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Central Public Market. Panawagan po nila ang taas sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Nagmarcha rin papuntang Mendiola sa Maynila ang mga miyembro ng labor sector, kabilang ang National Wage Coalition na binubuo ng Nagkaisa Labor Coalition, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, TUCP at Kilusang Mayo 1. Panawagan nila ang agarang pagpapatupad ng 200 pesos na dagdag sahod. Idagdag na sa trip sa Tag-Init bucket list ang 2 beach sa Pilipinas na pasok muli sa ranking ng World's 50 Best Beaches website. Rank 2 sa listahan ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan. Nag-jump yan mula sa rank 4 last year. Bukod sa puting buhangin at malinaw na tubig, asset daw ng Entalula Beach ang nagagandahang limestone cliffs. 7th place naman, higher din at nasa rank 38 na ngayon ang Bonbon Beach ng Romblon Island. Mala-laid back na paraiso daw ang dating nito, kabilang ang lulubog lilitaw na sandbar. Nanguna naman ngayong taon ang Cala Galorezzi Beach sa Italy. Nabuo ang listahan ng World's 50 Best Beaches mula sa boto ng libo-libong travel professionals at journalists. Kabilang sa 8 criteria nila ang uniqueness ng beach, kondisyon ng tubig at dami ng pumupunta. Bida po natin ngayong Mayo ang uno ang nakaka-good vibes na asong si Cholo. Tiyak na mabubuo ang araw mo dahil sa kanyang cuteness at killer smile. Patingin nga ng ngiting yarn. Cholo, bye-bye! Happy man yan ah! Kwento ng amo niyang si Jackie, masayahin talaga ang 2-year-old nilang Maltipoo o Maltese Poodle at Gina G sa galaan. Kahit tawid kalsada lang ang pupuntahan, abutengan na ang ngiti ni Cholo habang angkas sa motorsiklo. No need to worry dahil safe sa kanyang backpack carrier ang smiling dog ng Cavite. Ang nakakalo na video ni Cholo meron ng almost 500,000 views. Talaga namang trending!